Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Awa naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, dalangin namin na sa aming mga buhay, Ikaw, Diyos, ang siyang maghari upang kami, Panginoon, ay ligtas sa anumang mga kapahamakan. Ligtas kami sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang pumasok sa aming mga puso upang kami, O Diyos, ay gabayan sa lahat ng aming mga gagawin. Panginoong Diyos, dalangin namin, O Diyos, ang aming mga kaibigan na may mga dinaramdam na karamdaman. Nasa mga banig ng karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa kanilang sambahayan, sa kanilang pamilya, at higit sila sa lahat, makapaglingkod siya sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, ang mga kaibigan namin na mga magsasaka. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, sa kanilang pagsaka upang marami pong mga pagkain ang kanilang maitanim, katulad ng palay, gulay at prutas. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin ding inilalapis sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan, ang mga drivers ng mga taxi, jeep, at iba pang mga transportasyon, Panginoon, na sila'y ingatan mo sa kalsada. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, itinataas namin ang aming mga kaibigan na mga karpintero na sa mga building nagtatrabaho dahil sila, O Diyos, ay makapaglingkod, makagawa ng mga bahay o mga buildings, Panginoon. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ganyan din po, Diyos, sa mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, maging lokal man o abroad, na may makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Amin din inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa isang lugar kung saan magulo, Panginoon. May gera. Panginoon Diyos, patuloy mo po itong ingatan sila, Panginoon, ng aming mga kaibigan ito. At ilayo mo sila sa mga kaguluhan, Panginoon, sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon, ating pong reviewin ang ating natutunan noong first 3 days, mga kaibigan. Ano ang natutunan mo at ano ang basihan o batayan ng Diyos sa pagtanggap sa iyo? Maliligtas tayo hindi sa pamagitan ng sarili nating gawa, kundi sa pamagitan lang ng gawa ni Kristo para sa atin. By grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Ilagay ang sarili sa karaniwang tao na nagsasabing Kristiyano sila at sagutin ang tanong na, ano ang tunay
na Kristiyano. Ngayon, ilan sa mga maaaring isagot sa tanong na to? Mayroong nagsumasagot na nagbabasa ng Biblia, nagsisimba, nabinyagan o nabautismuhan, lumapit sa harapan ng altar call, no? Nagpray ng prayer to receive Christ. Ngunit para kay Kristo, ano nga ba ang isang tunay na Kristiyano? Yan ang ating pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga, mga kaibigan. Sino ang tunay na Kristiyano, mga kaibigan? No? Sino ang tunay na Kristiyano? Tingnan natin ang Marcos 1:15. Ang isang tunay na Kristiyano ay isang kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Ngunit paano ang isang tao ay mapabilang sa kaharian ng Diyos? Sa pamagitan ng una, pagsisisi sa kasalanan o repentance, at ang pangalawa, paniniwala sa mabuting balita or your pananampalataya or faith, no? Ngayon, tingnan natin kung ano ang tunay na pagsisisi o repentance. Ano ang maling klase ng pagsisisi, mga kaibigan? Tulad ng isang batang nahuli ng magulang na kumukuha ng candy sa garapon. Matapos pagbawala ng magulang, maaring magsuri na umiyak pa dahil sa takot na paluin o hindi na pagbigyan. Ang pag-iyak dahil sa takot na maparusahan ay hindi pagsisisi yan, mga kaibigan. Pagsisisi. It is more than feeling bad or guilty. Ayon sa pangalawang Korinto 7:10, ano ang ipinagkaiba ng tunay na pagsisisi sa hindi tunay? Di ba, mga kaibigan? Ano ang pagkakaiba sa tunay na pagsisisi at hindi tunay? Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Tingnan natin ang Marcos 8:34-35. Ano ang ibig sabihin ng cross? Yung cross na dapat nating pansinin, alalahanin ang kahulugan ng cross. Ano ang kinalaman nito sa sarili natin? Pagkatapos tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Ang pagsisisi tungo sa buhay ay isang nakapagligtas sa biyayan kung saan ang isang makasalanan dahil sa kanyang tamang pagkilala sa kanyang kasalanan at pagkaunawa sa awa ng Diyos na kay Kristo ay tumalikod mula dito patungo sa Diyos nang may buong layunin at kasunod na pagsisikap sa isang panibagong pagsunod. Si Kristo muna, mga kaibigan. Si Kristo muna bago ang sarili mong kagustuhan. No? Si Kristo muna bago ang sarili mong kagustuhan. Ayon sa Marcos 8:34-35, ano ang panawagan dito ni Jesus? Sino dapat ang nasa unahan? O ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos,
Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Yan, sinasabi sa Marcos yan. Marcos 8. Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin o pagsunod niya kay Jesus. Ilagay natin sa isang illustration, mga kaibigan. Tulad ng paglipat ng bahay. Diba? Tulad ng paglipat ng bahay. Ang paglipat ay minsanan lang. Kantumpas nito ang panahon na tayo'y nagkaroon ng bagong buhay o new birth o regeneration, no? Ngunit, paglipat ng bahay, palagian at tuloy-tuloy ang renovation o pagsasaayos. Ganon din sa buhay ni Kristo. Maraming bahagi ng buhay ang dapat ayusin o tinatawag nating sanctification. Ha? Si Kristo muna bago ang sarili mong ambisyon. Si Kristo muna bago ang sariling mga ambisyon. Ayon sa Marcos 8:36-37, ano ang ambisyon o pangarap mo sa buhay? Paanong nagiging masama ang mga ambisyon ito? Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kaniyang buhay? Ano ang kinalaman nito, mga kaibigan, sa pagsunod kay Kristo? O tingnan natin sa unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong naglalayo sa pamagitan ng pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Malinaw na malinaw yan. Ayon sa unang Timoteo 6:10. So, dito may kinalaman ang pagsunod kay Kristo kasi kapag ikaw ay inibig mo ang salapi, ang kayamanan mo dito sa lupa, ito ay nag-uugat ng lahat ng kasamaan. Si Kristo muna bago ang sarili kong reputasyon. Paano nakakahadlang sa pagtingin natin sa sarili nating reputasyon sa pagsunod kay Kristo? Ano ang warning ni Jesus tungkol dito? Tingnan natin sa Marcos 8:38. Ito ang sinasabi, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito. Anong sinasabi niya? Ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ayon ni John Stott, either we are unfaithful in order to be popular, or we will look unpopular in order to be faithful. We can be both. We can be both. So, ano ang pinagkakaintindi mo dito, mga kaibigan? Ang pinamamahalaan ng kasalanan ay tumitingin unang-una sa sarili. Ang mga tunay na Kristiyano, kay Kristo tumitingin. Di ba? Kay Kristo tumitingin. Doon tayo nakatitig sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano. O ating pong balikan ang ating
bulay-bulayan, mga kaibigan. Ano-ano ang natutunan natin sa Marcos 8:34 hanggang 38? Ito tungkol sa pagsunod kay Kristo, di ba? Si Kristo at hindi sarili ang itataas. Yan. Kalimitan kasi sa atin, mga kaibigan, tayo mga tao, unang-una, hindi nataas natin ang sarili natin eh. Hindi ang Diyos. Yan ang mahirap sa atin minsan eh. Kung hindi sa akin, yun, di ba, mga ganong mga salitaan eh. Kung hindi sa akin, hindi mangyayari yan. Dapat si Kristo ang itaas, hindi at ang sarili natin. O tingnan natin ang Proverbs 16:18. Ano ang warning sa talatang ito, mga kaibigan? Sabi dito, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So, ayon sa Marcos 43 hanggang 48, basahin ninyo ito, mga kaibigan. Ano ang kapahamakang naghihintay sa mga proud sa sarili at ayaw tumalikod sa kasalanan? Ano ang dapat na damdamin at response natin tungkol dito? Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa naman na mapunta ka sa impyerno. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mga kaibigan, sabi doon, dukutin mo ito, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang itapon ka sa impyerno. Napakahirap ba nito, mga kaibigan? Marcos 10:17-28. Ano ang problema ng lalaking mayaman? Tingnan natin yung problema ng lalaking mayaman sa kwentong ito. Ano ang pinagkaiba nito sa mga disciple ni Jesus? So, ang sabi doon, walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Alam mo, sabi doon, alam ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, ni Jesus, walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Sabi ni Jesus, umuwi ka at ipagbili mo ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Diba? Kapag inuna natin ang ating mga kayamanan, mga kaibigan, talagang malulungkot tayo. Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya, lahat ng mga utos na yon, 10 utos ay kanyang natugunan. Pero isa lang, ang hindi niya kayang tugunin. Yung ipagbili ang kanyang kayamanan upang ipamigay sa mga mahihirap, tumulong sa mga mahihirap. Diba? So, paano tayo magiging isang tunay na Kristiyano? Gagawin kong una si Kristo? Tingnan mo. Gagawin mong una si Kristo sa aking pagtalikod mula sa kasalanan. Diba? Pagtalikod mula sa kasalanan. Unahin ko si Kristo sa pagtiwala sa Kanya. Unahin ko si Kristo sa paglalakbay. Kasama ko siya. So, lumapit. Sabi nga sa Matthew, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nanlulupaypay
at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ngayon, ano ngayon ang response mo dito mga kaibigan? Anong bahagi sa iyong buhay ang nakakahadlang sa iyong lubos na pagsunod kay Kristo? Tingnan natin mga kaibigan, anong bahagi na iyong buhay ang nakakahadlang sa pagsunod mo kay Kristo? Kaibigan, kayamanan, o ang iyong sarili, o ang iyong profession, ang iyong kinikita. Minsan, ganun talaga, no? Kapag tayo ay nakaranas na sa isang malaking kita o sweldo, parang ayaw mo nang bumalik sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw mo nang maglingkod, humawak ng isang grupo o isang tawag dito yung grupo ng mananampalataya. So, kaibigan, unahin natin si Kristo. Sabi nga, ang sumunod ay mga pagpapala na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and shall be added unto you. Di ba? Tapos susunod na yung mga pagpapala. So, ano man ang iyong kinikita ngayon, maliit man yan o malaki, unahin mo si Kristo sa buhay mo, mga kaibigan. Ang pagpapala ay susunod yan. Pangako ni Kristo sa atin yan. Hindi niya tayo iwanan ni pabayaan man. Ayaw niyang maghirap ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. Gusto niya lagi tayong masagana sa buhay. Kaya, kaibigan, kung ano man ang iyong kalagayan ngayon sa buhay, ikaw man ay mayaman, mahirap, unahin mo si Kristo, kaibigan. Mayaman ka man, unahin mo si Kristo kaysa iyong yaman. Mahirap ka man, unahin mo rin si Kristo. Dahil ang pagpapala diyon, kaibigan, ay sumunod na para sa inyo. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa mga salitang aming napakinggan. Salamat sa salitang buhay na kami ay patuloy na sumusunod sa iyo. Ikaw ang aming inuuna, Panginoon. Sa aming pagising, Ikaw, O Diyos, ang aming inuuna bago ang lahat ng aming mga gawain. Lord, sa umaga ito, tulungan mo kami. Ingatan mo kami sa aming mga trabaho. Ilayo mo kami sa mga pagsubok, sa tukso. At Lord, kung ano man ang kinaharap ng aking kaibigan ngayon na nakaharap sa kanyang monitor o sa kanyang cellphone o sa kanyang computer, may sakit man siya, Panginoon, pagalingin mo, O Diyos. Pagalingin mo siya at ibalik mo ang kanyang katawang nangihina upang lumakas. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Sila ay Ikaw ang inuuna nila, Panginoon. Pumasok ka sa kanilang mga puso, Panginoon, upang Ikaw ay kanilang unahin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na tagapagligtas. Amen at amen.